Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Shiba Inu. Kung saan ang sabi po rito ay here's how many Shiba Inu Binance currently holds. Kaya ayan, atin pong aalamin kung magkano ang hawak ni Binance ngayon sa kasalukuyan na amount ng Shiba Inu tokens. Kasi itong si Binance ay malaki po talaga ang kanyang holdings na Shiba Inu. Kaya yan po ang ating aalamin dito sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya ayan. Kaya isa na rin pong solid na foundation ng Shiba Inu itong si Binance. Kasi solid po siya. Isa po siya sa mga malaking investor or holder ng Shiba Inu. Kaya hindi po basta-basta babagsak itong si Shiba Inu. Dahil sa napakarami pong mga foundations nito at isa lamang po itong si Binance. At yan, alamin po natin kung magkano yung nga ba yung holdings ni Binance na Shiba Inu. Binance has published its updated proof of reserve report for March 2024, boosting a holding of 67 trillion Shiba Inu tokens. Kaya ayan na po, naglabas na naman po ng update ang Binance sa kanilang proof of reserve report nitong March 2024. Ayan, sila po ay madalas na naglalabas ng kanilang proof of reserve report. Ayan, para ipakita po na meron po silang reserve na gagamitin po nilang pang-collateral sa kanilang mga users kung sakaling may nangyari pong hindi maganda dito kay Binance. Yan, sabihin natin ay nag-collapse itong si Binance or nagkaroon po ng hacking incident or nagkaroon ng failure, ay at least meron po silang gagamitin na reserve funds na kanilang pangbabayad or pagkukompensate sa kanilang mga users. Kaya lahat po ng mga assets na nandito kay Binance, na tinitrade natin kay Binance, ay meron po silang mga meron po silang mga reserve funds dito. At yung ginagawa po nila rito, ito po yung tinatawag nilang SAFU funds. Ang ginagawa po nila rito ay sabihin natin ay kung si Bitcoin, yan, sabihin na lamang natin ay si Shiba Inu. Kung pag meron pong 67 trillion na Shiba Inu tokens ang naka-deposit dito kay Binance, ay meron din pong katapat ito na 67.67 trillion na amount ng Shiba Inu tokens na nakalagay po sa kanilang proof of reserve or kanilang SAFU funds. Kaya ayan, ngayon ay sabihin natin na may nangyari po rito kay Binance. Sabihin natin na hack, tapos sinimot ng hacker lahat ng laman nito na Shiba Inu tokens. Ngayon ay ang gagawin lamang po ni Binance ay syempre aayusin muna nila yung naging problema na yan. At kung pag hindi po talaga nila maibabalik yung mga ninakaw ng mga hackers na Shiba Inu tokens dito sa kanilang platform, ay dito po nila gagamitin yung kanilang reserve, yung kanilang SAFU funds. At yan ang kanilang gagamitin para maibalik yung mga na-hack na funds ng kanilang mga users. Kaya yan po ang gamit niyan, yung kanilang reserve funds na ito. At sabi rito ay yung laman po ng kanilang SAFU funds, yung kanilang reserve funds, ay umaabot po ng 67.67 trillion pagdating po rito kay Shiba Inu tokens. Yan, pagdating po dito kay Shiba Inu.
Yan, meron po silang 67.67 trillion. Kaya ang laki po niyan. Binance Shiba Inu Holdings. It is worth noting that the exchange's Shiba Inu reserve exceeds users' deposit by 3.59%. According to the data, while Binance customers' net balance stood at 65.32 trillion tokens, the exchange boosts reserves of 67.67 trillion. Kaya ayan, mas malaki pa pala yung reserve ni Binance na Shiba Inu tokens kumpara sa balance or yung mga funds ng kanilang mga customer. Sapagkat yung mga funds po ng kanilang mga customers dito kay Binance ay nasa 65.32 trillion na Shiba Inu tokens ang nakadeposit dito. Pero yung kanilang reserve fund ay umaabot po ng 67.67 trillion na SHIB tokens. Kaya yan, lampas po. Higit pa sa 65.32 trillion na SHIB tokens. Kaya mas lamang po ng 3.59% ang reserve funds ni Binance dito kay Shiba Inu. This indicates that Binance collateralizes its users' Shiba Inu deposits at a ratio of 103.60%, with the SHIB trading at 40 digits 2894. The users' Shiba Inu deposits are worth $1.89 billion, while the exchange SHIB balance is valued at $1.96 billion. Kaya ayan, kaya marami pong gustong nagtitrade or mas may tiwala na mga users or investors dito kay Binance kasi meron po silang SAFU funds. Kaya maski na nakaranas po ng hacking or may nangyaring hindi maganda rito or nag-collapse si Binance, ay meron po silang kakayahan na ibalik yung mga funds ng kanilang mga users dahil sa kanilang reserve funds na ito na pinapantayan po nila yung mga funds ng kanilang mga users nila. Katulad na lamang po dito kay Shiba Inu kung saan ay yan yung Shiba Inu tokens ng kanilang mga customers dito kay Binance kapag pinagsama-sama ay nasa 65.32 trillion. Tapos pinapantayan po yan ni Binance at meron at inilalagay po nila yung kanilang reserve fund yan sa isang safe na storage. Yan, sabi po nila linalagay daw po nila sa cold wallet or cold storage yung kanilang SAFU fund or reserve fund. Kaya yan, pinapantayan po nila at sa kanilang safe storage na reserve fund ay may nakalagay na ring 67.67 na trillion na amount po ng SHIB tokens. Kaya ayan, kung sakaling ang nangyari rito ay nag-collapse si Binance at nawala yung 65.32 trillion na SHIB tokens, ay wag pong mag-alala yung mga users kasi dito po nila gagalawin or gagamitin yung reserve fund nila na nakalagay sa cold storage wallet po nila na 67.67 trillion. Kaya mapapalitan nila yung nawala na funds. Kaya ganyan po yung kagandahan dito kay Binance. Kaya marami po talagang may gusto dito kay Binance. Kasi sa mga exchanges ay wala pong ganyan. Wala po silang ganyan yung tinatawag nilang SAFU funds. Kung nag-collapse yung isang exchange tapos nandyan lahat yung mga assets mo, wala na. Hindi na nila maibabalik yan. Magfa-file na sila ng bankruptcy. Kasi yan nga, nag-collapse. At hindi ka na nila makukompensate pa. Kaya wala na rin. Kasi collapse na nga. Yan, ganyan po yung ibang mga exchanges. Kaya nakakatakot. Kaya mas maraming mas nagiging confident dito kay Binance. Pero yan, sayang nga lang at hindi considered po siyang yan, bawal na gamitin dito sa Pilipinas. Kaya yan, marami pong umaasa na sana ay makagawa ng magandang paraan yan ang Binance para siya ay makapag-operate ng maayos dito sa atin.
At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.